Hello mga ka-agri, bali kapag na-receive nyo na po yung machine nyo, ganito po ang inyong gagawin. Ang una po ay lalagyan nyo ng 2 liters of oil na binigay namin sa inyo kasama ng machine. Bubuksan nyo lang po yung takip o yung tinatawag nating dipstick. After po nun, maglalagay po tayo ng imbudo at ilalagay natin ang 2 litro ng langis. Pagkatapos po ay tanggalin na po natin yung imbudo at huwag po natin kalimutang ibalik ang takip na dipstick. At isa po sa pinakamahalaga, dapat kapag i-open po natin ang ating machine, ang lalabas po sa built-in voltage niya na digital ay 210 pataas. Kung makikita nyo po dyan ay 231 siya. So okay po siya. Kung 210 siya pababa ay hindi po siya pwedeng isaksak o paandarin. Ang ibig sabihin nun ay hindi po akma yung kinakailangan ng machine na voltahe sa ating kuryente na nakalagay sa ating bahay. Kapag okay na ang lahat, ganito po ang ating gagawin. Lalagyan po natin ng darak na may mais, pakonti-konti lang po. Hindi po siya pwedeng damihan agad dahil babara po siya at mahihirapan tayong magbaklas o magtanggal mga namuong pellet. Bali gagawin po natin yung paunti-unti na yan sa loob ng 3 minuto. Dire-diretso lang po yung andar at dire-diretso lang din po yung paglalagay ng konting darak na may mais. Okay lang po kahit darak lang o kaya mais lang na durog. Napakahalaga ng part na to dahil kapag hindi nyo po nasundan itong pakunti-kunti na lagay sa simula ay magbabara po yung ating grinding disc. Mahihirapan po tayong magbaklas ng grinding disc. Kaya kung ako po sa inyo ay sundin nyo lang po yung tutorial na to kung paano po siya nilalagay sa may video. So hihintayin lang po nating matapos yan pakunti-kunti. At kung mapapansin nyo po ay may lumalabas na mga powder sa ilalim ng feeder. Natural lang po yan kapag sa simula. Panoorin po muna natin kung ano yung ginagawa niya. Kung makikita po natin dito ay powder pa din yung nilalabas niya. Ibig sabihin hindi pa siya buo. Ganyan po talaga pag simula. Then kung nakikita nyo, paunti-unti pa rin yung paglalagay niya. Huwag po natin siyang ibubuhos ng marami dahil po babara po talaga siya. Kung makikita nyo, yung nalabas po ay hindi pa siya buo dahil sa simula lang po iyan. Sige po, panoorin pa po natin ang diretso. Kung makikita nyo po dito, meron na pong buo at meron pa pong durog siyang lumalabas. Ganyan po talaga sa simula. Hanggang tumagal po ay magiging buo po iyan. Sige po, panoorin pa po natin siya. Mas okay po kung dalawa ang inyong lalagyan para hindi po kayo mahirapan sa pagsalin-salin ng ginagawa nating pellet. So after po nun, isasalin niya po ulit yung lumabas na pellet kanina. O unti-untiin lang po natin, huwag po nating ibuhos ng marami. Gayahin nyo lang po yung nasa video. So kung makikita po natin siya ay buo na siya. Konti na lang po yung durog na lumalabas. So kung makikita po natin, meron pa po siyang powder at meron pong buo. Ganun po mga ka-agri, isalin nyo lang po ng isalin, tapos kapag buo na yung pellet ay pwede nyo na pong damihan ang ilagay. Salamat mga ka-agri!